Una og labaw sanan, akong yukbo og liyo sa hitupman kay bulungan bugtong ug buhi nga Dios mga Dios. Nga mo'y nagbuhat sa langit sa yuta sa tanang butang makita o di makita lakip natong tagsa-tagsa kanang kinabuhi. Linaog sa dres kilibutan sa pinakaubos nga kahimtang aron luwason ta makaigsunan sa ato mga kasalanan pinaagi sa iyang pagsakripisyo dito sa Kalbaryo sa krus. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios mga Dios. Nga mao sa Dios ang pinakalabing gamahanan sa tanan. Og palakpakan usab nato makaigsunan ang bugtong ug buhi nga Dios sa mga balaang manulunda nga gipadala sa atoa, nagbantay sa atoa sibok si manahangtod karon mga orasa, nagtagbo-tagbo diri mga sa balay alampuanan sa bugtong ubuhi nga Dios mga Dios. Og palakpakan usab nato ang bugtong ubuhi nga Dios sa iyahang mga sinugo nga ipadaway lain atong mahalog pinlangang Father lahi og sa pagbalik sa Espiritu gahom sa bugtong nasugo walay lain atong mahalog pinlangang Pastor lahi. Palakpakan nato makaigsunan. Og i-welcome na ko ang tanan mga naadri karon, mga balaang manlunda, ang bugtong ubuhi nga Dios, ang iyang special nga presensya nga kauban nato siya makaigsunan, may gingon diha duha o tulo nga magatigom anaa ang bugtong buhi nga Dios sa taliwala. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Dako akong pagpasalamat sa bugtong buhi nga Dios nga despite sa mga trials nga niabot sa akong kinabuhi. Pero kung wala ang bugtong buhi nga Dios gauban sa ko, dili na ko makayanan ang tanan. Busa kung unsa man ko karon makaigsunan tungod ni tanan sa bugtong buhi nga Dios. Salamat ug dako sa bugtong buhi nga Dios. So atong topic karon mga kaigsunan, how to determine the will of God. Saan man nato pagkabalo ang kabubuton sa bugtong buhi sa atong kinabuhi. Atong power verse, mabasa nato sa John chapter 6 verse 38 to 40. Ha? Pero bago ko mo proceed sa kanunay ginasulti nako sa akong mensahe, pag-ampo mo sa unahuna og sa inyong kasing-kasing nga ang pulong sa bugtong ug buhi nga Dios pasudlo ninyo isa likway, biyahe ang tanang kayugot, kapungot, makaigsunan aron makasulod ang mga pulong sa bugtong ug buhi nga Dios. Akong giampo nga sabunan ko niya sa mga gamahanang kamot nga dili ko makita. Ang makita walay lain kundi ang bugtong ug buhi nga Dios. Okay, sulat ninyo makaigsunan. How to determine the will of God. Unsa man nato pagkabalo ang kabubuton sa bugtong ug buhi nga Dios. I remember mga kaigsunan sa panahon nga bago i-crucify ang bugtong ubuhi nga Diyos, a night before sa iyang crucifixion, nag-ampo sa Garden of Gethsemane. Ang ampo niya dato makaigsunan, grabe ang agony, grabe ang pain nga gibati is bugtong ubuhi nga Diyos, nga niabot sa point makaigsunan nga ang singot niya nagtulo sa dugo. Ing ana kasakit iyahang gibati ato panahon nga nag-ampo siya bago siya ipalansang makaigsunan. Ang ampo niya amahan ingon siya, pwede ba nga ipalayo ang kupa sa ako Kabalo mo sa kupa, ang kupa means suffering. Kasakit, tribulation nga magian sa atong bugtong ug buhi nga Dios. Apan sa tumoy sa iyang pag-ampo makaigsunan ang sulti niya, dili ang kabubuton nako ang matuman amahan kundi ang imong kabubuton. Maunang nagmadaugon ta makaigsunan kay una nang nidaog ang bugtong ug buhi nga Dios didto sa Kalbaryo sa krus. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. In the late 1600s, naay usa ka city makaigsunan nga na-known siya as wicked city in the world. Ang kaning nga lugar mo ni siyang gitawag og Port Royal. Ang kaning Port Royal mura ni siya og isla bitaw nga sandbar na asunga-tunga aslawod. I remember nakaligo mi sa sandbar dito sa Palawan. Kaning sandbar makaigsunan pag taob mawala ang ihang sun. Mo siyang gitawag og sandbar. So kaning Port Royal makaigsunan gipatukod ni siya ang iyahang pundasyon balas. Okay? Makita nato ni makaigsunan on the south coast of Jamaica. Ang Jamaica, mao ni siyang headquarters sa mga pirates, mga pirata. So, wala nakabalo ang mga nagpuyo dito makaigsunan nga kaning lugar di ay gitukod ibabaw sa balas. So, ang naa dito mga balay, mga bar, mga klase-klase nga simbahan, naapay sinagoga dito. This period of history makaigsunan, mao ni ang time sa persecution og Inquisition sa panahon nga kung dili ka magpailalom sa Catholicism patyon ka. So, kaning Port Royal makaigsunan was an open, non-discriminatory city. Welcome ang tanan. Pwede kang magpakaikaw aning lugar, way manghilabot nimo, way pakialamanay sila didto. So, walay discrimination, walay racist didto. So, naay duha ka magigsuon si Louis ug si Laurent Galdi nga nibiya sila sa France makaigsunan because of their religion. During that time, si King Louis XIV, nag-decide siya na ang mga Huguenots, kaning Huguenots, mo ni siya ang mga French nga protestante nga magpa-convert into Catholicism. So, nibiya sila makaigsunan. Kay protestante man ni si Louis ug si Laurent.
So ang French king, ang hari sa France, lahi siya sa ubang mga hari. Nga madili unta siya gusto og mga persecution. Gusto lang niya nga painless ang conversion. So nagtry siya og different attempts makaigsunan. Unang attempt niya, nagpadala siya og missionary. So nagpadala siya makaigsunan nga hinaot ang mga tao magpa-convert na into Catholicism. Ang second attempt niya, mauning tanan nga magpa-convert na ay reward sa iyaha. Pero neither of these efforts were successful. So, wala nag-success ng mga efforts sa hari. So, walay choice ang hari mga kaigsunan, kundi kailangan na niyang muato sa punishment. Mautong gideclare niya nga ang protestante illegal by the Edict of Fontainebleau. Ang pasabot ani, kung dili ka magpailalom sa Catholicism, patyon ka. O di kay duharay choice nimo ani, magpa-convert ka o patyon ka. So during that time mga kaigsunan, nihawa silang Louis ug Laurent. Niato sila sa Port Royal. Sa akong gisulti ganina nga ang Port Royal open siya sa tanan. Dawaton ka bisag kinsa ka, bisag unsa ka. Naningkamot si Louis nga magtrabaho sila matinud-anon, honest work. Pero kadugayan, ni-appeal sila sa pirata. So kani si Louis makaigsunan, dili siya particularly kayo good at piracy. That's why na-aresto siya, gidakop siya, ato siya sa prisuhan, dito sulod sa Port Royal. Sa panahon nga na ay dakong earthquake, June 7, 1692, dako kay nga earthquake ang niabot sila, ang magnitude about 8 to 9 ang magnitude niya. So kaning Jamaica is an earthquake zone. So anad na sila nga tayugon yun na ilang isla kanunay. Kay earthquake zone man siya. Sa naanda nila sa pila ka centuries nga sig earthquake sa ilang lugar, wala ra sa ilahan ning earthquake unta, pero lahi ito nga earthquake atong panahon sa June 7, 1692. Nga naman, great earthquake ang tawag sa iya ha. Kaning nga earthquake mga kaigsunan naka-affect sa entire island. So ang dakog damage ni walay laing ang Port Royal kung asa naa si Louis Galdi ug si Laurent. So this is due to the fact that it was built on the sun. Munay giingon diya sambingay nga nagtukod og balay ibabaw sa balas ug ang isa nagtukod og balay ibabaw sa bato. So walay bato dito sa ilalom kay island man siya, isla man siya, so sandbar. So natukod siya ibabaw sa balas. So during the earthquake mga kaigsunan, ang balas natunaw. So nahitabo mga kaigsunan na unlod ang mga buildings, mga balay na unlod vertically. Mura bitaw elevator. Kasakay mo elevator gikan sa third floor paingon sa ground floor. Mura ginana ang nahitabo sa mga building. So pag human sa earthquake, unsa may kasunod sa earthquake? Walay lain kundi tsunami. So in just moments, 1,600 people were simply gone, nangamatay, nangawala tungod sa tsunami. So ang naka-amazing lang diri mga kaigsunan, katong building kung asa ang prisuhan ni Louis, kay nakasurvive siya sa first shock. Kabantay mong earthquake, naa ni mga aftershock. Maabot pa ganing aftershock ana og 60, 100. So nakasurvive sa first shock. Pero sa second shock mga kaigsunan, ang katong building kung asa ang prisuhan ni Louis, automatically ni sunk down. Nalunod, mga kaigsunan. So, walay lain gibuhat si Luis. Iyahan na lang gitugyan ang iyahang kaugalingon sa kabubuton sa bugtong buhi nga Dios. Wala na. Nagod siya sulod sa prisuhan. So, nalunod to siya mga kaigsunan, but miraculously. Sa panahon ni Hunas, mga kaigsunan, nga kung unsa pag buga sa isda si Hunas ito sa Nineveh, mga kaigsunan, maupod to'y nahitabo kang Luis. Gikan sa ilaluman sa dagat, gi-shake to, kaya na pa may aftershock, pag shake ato mga kaigsunan, sa third shock, pag shake ato, nakagawa siya, kaya nabungkag naman to, so nakasakara siya kalit. Ha? So hitabo, after anang ikatulong nga shock, na ay tsunami na sad. So kaning tsunami, gidala siya dito sa Kingston, parte ni siya sa Jamaica, then diadto siya na rescue. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Di ba? So daghan ang mga nakakita ato mga kaigsunan, nakaana sila, okay ra na. Maunay judgment sa Ginoo kay kana nga lugar, dautan nga lugar sa tibuok kalibutan. Si Louis Galdi mga kaigsunan, nahimo siyang famous tungod sa iyahang survival. He and everyone else, nagtuog yun sila nga maunay divine intervention, pasabot na ay gibuhat yun ang Ginoo ani. Ha? So for the next 47 years of his life, si Louis Galdi mga kaigsunan, gidevote niya ang kaugalingon sa pagbuhat ug maayo. That's why isa siya sa mga instrumental diha sa pagpatindog sa St. Peter Church diha sa Port Royal. So he died in 1739. And today, sa iyang lapida mga kaigsunan ay nakasulat dito ang iyang story o iyang amazing na experience.
Ha? O sa isulti niya, iyahan ang gitugyan iyang kaugalingon sa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Diyos. So the safest place in the world to be is in the middle of God's will. Ang pinaka-safe nga lugar sa kalibutan sa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Diyos. Naakas tunga-tunga sa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Diyos. It doesn't matter makaigsunan if you're surrounded by war, typhoons, tornadoes, volcanoes, or earthquakes. Ha? If you're in the middle of God's will, you have nothing to worry about. Wala kay dapat kabalakan. Ha? Kung naa ka sa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Diyos, muna gisulti makaigsunan sa 1 Juan chapter 2 verse 17, dalay ganang bugtong ubuhi nga Diyos, ug ang kalibutan mahanaw, ug ang pangibog niini, apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan. If you are following God's will, you have eternal life. Kung nagsunod ka sa kabubuton sa bugtong ubuhi, duna kay kinabuhing walay katapusan. So kasagara na kung madungog ng mga pangutana mga kaigsunan, unsaon daw nila pagkabalo nga ilang gibuhat, mao'y gusto ipabuhat sa bugtong ubuhi nga Dios sa ilaha. So how do I determine the will of God for my life? Unsaon ako pagkabalo ang kabubuton sa bugtong ubuhi niyo sa akong kinabuhi? Kanina mga pangutana, these are good questions. Dapat lang po mangutana ka kung ikaw nagsunod sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Makapangutana ka, Lord, unsa man imong will sa ako Unsa man imong kabubuton para sa ako? Unsa akong role sa gingharian? 'Di ba? Mo nang giingon sa bugtong ubuhi nga Dios, gitudloan niya unsaon the way nga magampo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Mo na sulti sa bugtong ubuhi nga Dios. That's why nisulti ko ganina, remember in the Garden of Gethsemane, sa panahon nga kasurenderon ang bugtong, sa akong nadumduman, ingon sa pastor, naataw-ataw ang kaluwasan. Nganuman, gabalansi-balansi ba? Ngayon man ang bugtong mo is, pwede ba ipalayo ang kupa? Pero at that time na ingon ang bugtong ubuhi nga Dios, ang kabubuton nimo ang matuman amahan, then dadto na makaigsunan. Nagmadaugon ang bugtong ubuhi nga Dios. We all must abide the general principle regarding the will of God. Mo na siya gitawag og universal na kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios. Yes, na ay universal. Pasabot sa universal, mauni ang kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios sa tanang tawo. Okay? It is God's will for everyone to be holy, loving, and true. Ang gusto sa bugtong ubuhi nga Dios, mahimo kang balaan, mahigugmaon ka, magmatinud-anon ka. Maunay will sa bugtong ubuhi nga Dios sa kadaghanang tao makaigsunan. But at the same time, ang bugtong ubuhi nga Dios, nabot siya mga individual plans for each person. Klase-klase man tag calling. Nakakadiri karon sa gingharian, kay lahi ang calling sa imo, lahi ang calling sa kuha. Lahi-lahi tag bagsulay. Lahi-lahi ta makaigsunan. So, mura na siya snowflakes bitaw. Kabantay mo ng snowflakes. Kanang snow, abi ninyo usara ang form, kana matagak ang snow. Daghan kaayo na. Klase-klase na siya formation. So, yung ana pod ang gibuhat sa tos bugtong is we are created unique. Dili ta parehagnaw. Sugot na ka, imong bana, pag mata nimo, mao'y parehan ni mugnaw. Unique ta nga gi-create tas bugtong ubuhi nga Dios. So kani mga nga topic makaigsunan is going to focus on biblical principle nga makatabang sa ato unsa ang pagpangita ang kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios sa atong kinabuhi. Pero bago ta mo ato sa listahan sa mga pamaagi makaigsunan nga i-apply nato ang mga biblical principle, ma-determina nato ang kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios, let's first address sa mga kasaganang ginagamit sa mga tao makaigsunan. Sa balaang kasulatan, na-issue diha every time nga mag-decide sila, nag-casting lots sila, kabantay mo anang coin, nga unsa man muadto ka dito, dili ka nang, unsa ito gana? O, kanang inana nila, hari patay mo, na modern na casting lots, kana pong mag-dice. Pero sa unang panahon ng kaigsunan, ang casting lots nila, stick ug stone. So, gi-allow ni sa bugtong ubuhi nga Dios ang casting lots makaigsunan sa ancient time, sa panahon to, sa unang panahon, in order to determine His will for given circumstances. Diba? Example lang makaigsunan. Sa panahon na nangita sila o ginsa ipuli ni Judas, nagcasting lots sila ato. Mabasa na nimo diha makaigsunan sa Buhat, chapter 1, verse 26. Ang dula aning casting lots makaigsunan, na ay duha ka bato, nga na ay letter, nga letter Y ug letter N. So kung kinsa ang matagakan anang Y, pasabot siya ang gipili. So inana ang way ng casting lot. So it was mentioned 77 times in the Bible. 70 times sa Old Testament and 7 times in the New Testament.
And it was used by Aaron makaigsunan sa Day of Atonement. Kaning Day of Atonement mauning holiest day sa mga Hudyo. Sa panahon nga maghalad og kanding, duha ka buok ang kuhaon nga kanding. Ang kanding ay ihalad sa bugtong ubuhi nga Dios o gatong kanding nga scapegoat. Katong scapegoat mauto siya ang magbitbit sa tanang sala sa mga tao. Katong kanding nga ipadagan to siya sa wilderness, hangtod pasagdaan to siya, hangtod nga mamatay to siya nga kanding. So kinahanglan nga magkaslat si Aaron makaigsunan kay para makabalo siya kay kaning kanding manggod, kaning kanding nga ihalaray sa bugtong ubuhi nga Dios, pareha silag naong tanan, parihag shape, parihag size, parihag color. So kailangan siya magcasting lot kung unsa to'y mapilian, mautoy ihawon og ihalad ang dugo dato sprinkle dato sulod sa altar. Cleansing sa mga kasalanan. So katong scapegoat, gunitan to sa high priest ang ulo ato, isulti ang tanang mga sala, tapos after ana padagano na sa wilderness. Pagpadagan ana, mamatay man to kay mangita man to amo. So mamatay to siya, ang tanang sala sa mga Hudyo sulod sa usa ka tuig naa na di adto. So nagabuhat gyud ani once a year. Ug ang lain mo buhat ani high priest ra mo to si Aaron. Okay? Sa panahon nga si Hunas makaigsunan ni sakay siya sa barko nga nagpadala og kasuko ang bugtong ubuhi nga Dios kay gisugo siya sa Nineveh, niadto siya sa Tarsis. Motong gibuhat sa mga naa sulod sa barko, nagkaslat sila. Gitanaw nila ilahang gikon kung kinsa ang hinungdan nganong nasuko ang bugtong ubuhi nga Dios sa ilaha. Mabasa niyo sa Hunas chapter 1 verse 7. Okay? Even in the time mga kaigsunan gipalansang ang bugtong ubuhi nga Dios, nagkaslat ang mga Roman soldier para sa sanina sa bugtong ubuhi nga Dios. Mabasa niyo sa Matthew 27 verse 35. Motong niingon ang bugtong ubuhi nga Dios amahan, pasaylua sila kay wala sila kabalo sa ilang gibuhat. Okay? Pero karon ang pangutana, napabay casting lots karon? Wala na. Sakto, wala na casting lots. Ganuman, after na dawat ang unang ulan sa mga apostoles, ang Holy Spirit na amo guide sa bawat tao. So wala na casting lots mga kaigsunan. So however, dili ka mag-casting lots kung dinagko ang desisyon nga pagabuhaton nimo, Sister Mary. God wants you to use your brain. Mo na gisulti niya sa Isaiah chapter 1 verse 18. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios, umari ka mo karon, usahan ta paghusay. Usahan na buot pasabot na kay pagabuhaton. Example, ang buhaton yung mag-ampo ka. O ang bugtong ubuhi nga Dios ang mo-guide sa imuha pinagis balang espiritu. Kasagara manggod, ang balang kasulatan ginahimo na tong roulette. Kabantay mo ng roulette kanang dula bitaw sa circus nga kanang gatnay gatuyok nga murag ang porma niya kay ligid. Tapos na ay bula diha ipabutang kung usay matimingan deto nga number, daog ka. Sometimes makaigsunan ing ana atong naggambling ta ba? Basin mauni kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios. Kay naay usa ka story diha makaigsunan sa usa ka babae nga nagampo siya. Nagampo siya nga minyuan ba nako ning bata pa gwapo nga ebanghelista? Nagampo siya sa Ginoo. Ana siya, Lord, I have to know. Gusto na ko makabalo mo ni imong kabubuton. So nagampo siya, niluhod siya. At that time, makaigsunan, gikuha niya yung balaang kasulatan. Pagkuha niya siya yung balaang kasulatan, gaampo siya, gapiyong siya, ingon siya, Lord, kung unsa gani ako ang matudluan, mauni imong tubag sa akong pangutana nimo. Unsa nga bersikulo. So ang nahitabo diha makaigsunan, pag-abri niya, gapiyong siya, gaampo siya daan, pag may gani kay na timingan, pag ana niya siyang tudlo, ang naaday nga bersikulo nga iyahang na tudluan ang Genesis chapter 24 verse 58, dalay ko ng bugtuboy nga Dios. O gitawag nila si Rebecca, ug sila miingon kaniya, muuban ka ba niining tawhana? Ug siya mitubag, oo, muuban ko. Ha? So, niuban siya. So, minyo na sila. Nagkaanak na sila. True to life story na. Nagkaanak na sila. Isa ka anak nga batang babae. So, once again, magkaigsunan. Kana bitaw mag-ampo ka kinsa imong gusto pakaslan? Tapos iabrihan nimo imong balang kasulatan, tapos magpindot-pindot ka diha. Unsay matudloan nimo sa imong tudlo? Mauna ni. Makaanak ka, kanilig-on ni siya nga kuan, di mailhan. Muna istorya nimo, pero once again, be very careful makaigsunan sa paggamit sa balaang kasulatan. I'm not saying nga dili capable ang bugtong ug buhi nga Dios nga moilid ta ani nga ing-ani nga pamaagi. Sometimes manggod makaigsunan, mugidhat ang bugtong ug buhi nga Dios atong pagka-ignorante. Muna isulti diha sa Buhat chapter 17 verse 30. I don't think makaigsunan it is advisable if you lack a strong relationship with God. Kung dili ka saktog pagtuo sa bugtong ug buhi nga Dios, dili ni siya advisable
Nganuman, what if naakay gipangayo nga kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios? Unya mataymingan pagtudlo nimo gapiyong ka na timingan sa Isaiah chapter 20 verse 3. Unsa may nakasulat diha? Ang gisulat diha, Isaiah walk naked and barefoot 3 years. Na maghubo ka. Tulo ka tuig magtiniil. Nalupig pa inaana nimo. So be very careful mga kaigsunan. Ha? Obviously dili na mo ikabubuton sa bugtong sa imong kinabuhi. Munang dili siya pwede kung dili ka strong ang imong relationship sa bugtong ug buhi nga Dios. Ha? Usahay mingon silang gigpadamgo ko. Naay pananaon nga gipakita sa kuas Ginoo. Usahay mag-hallucinate ang tawo mga kaigsunan. Ang pangutana, maka-guide ba ang bugtong ug buhi nga Dios sa tuwa pinaagi sa damgo? Yes, he can. Wala ko'y question ana. Pero sometimes magud mga kaigsunan, nagdamgo ka tungod sa imong mga problema. Usahay mga kaigsunan, imuhang ginahuna tibok adlaw mo to'y mo damguhan pagkagabi. Ha, mo na gisulti dia sa Ecclesiastes chapter 5 verse 3. Dalay ko ng bugtong buhi nga Dios. Kaya ang damgo moabot pinaagi sa daghanan nga patigayon ug ang tingog sa buang-buang maila pinaagi sa daghanang mga pulong. Di ba? Sometimes kakapoy ra daay nimo. Ha? So sa imong gihunahuna tibok adlaw, inani man kung nakay ginahuna tibok adlaw sulay ninyo, madamguhan na ninyo inig kagabi. Ha? Some people makaigsunan na ay mga weird nga dreams, na ay mga weird nga damgo. Usahay mo adto pa sila psychoanalyst para mahibalaan ang hidden meaning sa ilang damgo. But sometimes sa sobrang na rin kagkaog pizza. Sometimes sa sobrang na rin kagkaon pagkagabi ka na busog ka ika, bati kay imong damgo. Nakatry ko ana. Ha? So nabusog ra di ka. So ayaw kayo ibutang ang mga emphasis mo kaigsunan sa decision making, kanang daggo nimo nga mga decision making pinaagi sa damgo. Ha? Dapat naa kay lig-on nga ebidensya. Mangayo ka magampo kas bugtong buhi nga Dios. Ikaduha katong pananawon, visions. Gipakitaan kog visions Ginoo. I remember mga kaigsunan. Nay usa ka batang lalaki nga mag-uuma, Sister Mary. Tapos tunga sa adlaw, init kayo ba? Nakapangutana siya sa iyang kaugalingon, Lord, mo na lang ba ni akong trabahoon si buok na akong kinabuhi? Nakapangutana siya. Tapos makaigsunan, samtang siya na malandong, nagtanaw siya sa langit. Nakita niya ang hangin nga gipanglihok ang mga panganod. Unya kaning panganod nakapurma man og P ug C. Letter P ug C. So yaha di yung gi-assume nga ang pasabot sa PC, preach Christ. Sumahimo di siyang mensahero. Sumoto yung pagtuo makaigsunan. So, ang gihimo aning bata nga lalaki, iyahang gibiyaan ang iyahang gamit pang uma. Naligo siya din, nag-ili siya o kurbatan. Ato siya, gawas sa ilang barangay. Nagmensahe siya. Natingala ang mga tao. Yan ang mga tao. Huy, Ryan. Ana ang mga tao, Ryan. Ano tabo? Ana rin si Ryan nga, ang Ginoo nagpakitag vision sa ako nga mahimo kong preacher. Niingon tong bata nga lalaki. So, we spent several months preaching makaigsunan, pero kuha lang siya mga dismayado nga resulta. Way naminaw, way nagpa-convert. So, hitabo makaigsunan, his family was getting hungry. Gutom na kay iyang pamilya. So, about 8 months later, makaigsunan, nibalik si Ryan na nanom og mais. So, pag pananom niya, nanungutan siya, Oy, Ryan, ayong ka gagi, pakitaan kag pananawon sa Ginoo nga isang yaw ni mo siya, PC, preach Christ. Nyana pa din si Ryan. Well, gi-conclude na ko nga katudeng meaning sa PC gid ay dili dito preach Christ kundi plant corn. Ha? That's why be very careful mga kaigsunan about allowing dreams and visions to be primary criteria. Be very careful. So kung gusto ka mag-base sa desisyon nimo sa damgo o sa mga pananawon, siguraduha lang nga doon na kay lig-on nga ebidensya. Kay kanina mga method mga kaigsunan, gigamit ni siya sa mga tao para ma-determine ang kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios. Naka-reserve ni siya sa mga ginaistorya sa bugtong ubuhi nga Dios pasabot mga propeta, sinugo. Pero tan-aw nimo mga kaigsunan nga dili pa ka ingana sa pagkakaron, then ato ang diskubrehon pinaagi tabang sa bugtong ubuhi nga Dios ang mga some biblical and common sense nga pamaagi unsaon nato pagkabalo sa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios nga mga atong magbubuhat. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So, okay. Now, where do we begin? Magsugod ta mga kaigsunan. Sa panahon mga kaigsunan, we face a lot of big decision in our lifetimes, tama? Adlaw-adlaw, daghan tagya tubang nga mga dagkong problema. Usahay naka-graduate na kapag ka high school.
Nya mangutana ka mo, eskwela pa ba ka akong college? O di gay, unsa ka nga kurso akong kwaon? Di ba? Asa ka akong nga eskwelahan? Usually nga na makaigsunan, at the time nga makagraduate na ka, lahi na pod nga problema. Ang problema na pod, unsa na pod nga trabaho akong sudlan. O kinsa na pod akong minyuan. Mao ni siya usually makaigsunan. But before we get into determining what God would have you do in any given circumstances, kailangan makaigsunan, i-deal sa nato ang some basics. Unsa man eh? First and foremost, it is God's will for you to be saved. Ang gusto sa bugtong ubuhi nga Dios nga maluwas ka. Muna isulti sa 2 Pedro chapter 3 verse 9. Dalaga ng bugtong ubuhi nga Dios. Bahin sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan. Ni anang paglangay-langay nga maoy pagsabot sa uban. Hinunua siya mapailubon kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw kundili nga ang tanan managpakabot unta sa paghinulsol. Dili gusto sa bugtong ubuhi nga Dios nga maadtong tatag impyerno. Mo nang grabig pailob ang bugtong ubuhi nga Dios, mo nang mga pangutana ka ngano pa manibalik ang Ginoo karon kay gusto niya nga ang tanang tao unta maluwas pero unsa man ang tao sa pakiro. Ang gusto sa bugtong ubuhi nga Dios nga maghinulsol ta makaigsunan. Dili niya kabubuton nga maadto tag impyerno, kay impyerno makaigsunan wala na siya gihimo para sa mga tao. Gihimo ng impyerno para ni Satanas ug sayang mga alipores. Kung moadto kag impyerno makaigsunan, dili na sala as Ginoo. Sala na sa tawo. Naay dalan nga gipasubay ang bugtong ubuhi nga Dios. Gusto man gyud ka mulikoy, gusto man gyud ka mo mulahi og dalan. Wala na gyud tay mabuhat ana. Pero ang gusto sa bugtong ubuhi nga Dios nga ang tanan untang tawo maluwas. Secondly, makaigsunan. Sa panahon na ay mga natural disaster nga moabot sa tong kinabuhi, example, nabungkag imong balay tungod anang linog makaigsunan, ingnon din ka sa mga insurance company, maunay ak sa bugtong ubuhi nga Dios. Kabubuton na sa Ginoo. Kay dako makagbahin makuha diri. Ingnon din ka sa mga insurance company. That's not always true makaigsunan. Wala po na ko giingon diha nga that's not true. That's not always true. Dili na tanan tinuod kanunay. Ngano man? Not everything that happens in your life is the will of God. Dili tanan nahitabo sa imong kinabuhi kabubuton na sa Ginoo. Pariha ana, example sa akong gisulti kanina. Dili gusto sa bugtong ubuhi nga Dios nga naon tay maimpyerno, pero wa gyud tay mabuhat naa man gyud maimpyerno. Obviously makaigsunan, you and I, ikaw ako na atay gipang buhat sa atong kinabuhi nga outside na sa will sa bugtong ubuhi nga Dios. So that's why dili ka pwedeng musulti nga mao ni kabubuton sa Dios. Sa panahon na ibagyo tapos daghan ang mga nangamatay, mo ka kabubuton is Ginoo. Remember makaigsunan, it was the devil who brought trouble in the story of Job. Si Satanas ang nagdala ug kasamo kay Job. Gialaw lang sa bugtong ubuhi nga Dios para ma-mold si Job. Para hulmahon siya nga magmalig-on bagod siya. Unsay sulti ni Satanas? Gidiagram ang kanang Job tungod sa mga panalangin niya mong gihatag. Tanggalan ko nagpanalangin, di ba tungluho na kaana? Unsay sulti sa bugtong ubuhi nga Dios? Okay, buhata imong tanan gusto buhaton. Ayaw lang kuha ang kinabuhi. Dili to kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan. Pero sa panahon ba na inato si Job, gibasol ba niyang Ginoo? Wala. Sa panahon sa mga Israelites makaigsunan, after nila makagawa sa Ehipto, gikuha sila ni Moses sa tabang sa bugtong ubuhi nga Dios. Adto na sila sa wilderness. Pag adto na sa wilderness, sige yaw-yawan siya may pad ato sa Ehipto. Bahalag ulipon mi lami pa mig pagkaon, karne. Ang gihatag manggod sa bugtong ubuhi nga Dios sa ilang mana, tinapay. Sige sila yaw-yaw. Request sila, Moses, balik na lang mi didto. So, gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios, gihatag sa ilang gusto, pero dito mo ikabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios. Gihatagan sila karne. Kanabitang quail, kanamurag langgam. So, pagkaon nila sa karne mga kaigsunan, wala pa lang nila natulo, naa pa lang sa ilang baba, gipamatay na sila tanan sa bugtong ubuhi nga Dios. Dili to kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga on sila, pero gipugos sila ang Ginoo, gihatagan sila. Besides mga kaigsunan, kumuingon ta ang kabubuton sa Ginoo ang natuman sa atong kinabuhi kanunay. Nganong sultihan man ta sa bugtong ubuhi nga Dios nga pag-ampo mo nga ang kabubuton niya ang matuman kung kini kanunay nga natuman. Diba? Matong ampo ganina. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Diba?
Ganun gitudluan man tas bugtong mis ka kana atong iampo. Ha? Ang nahitabo sa imong kinabuhi karon resulta na sa imong pagasupakiro sa una. Manay gyud ni pasulhay kung unsa ka karon mao nay resulta sa imong gibuhat sa una. Kung unsa imong desisyon karon mao nay impact in the future. Pareha lang ana example. Naay usa ka inahan moingon siya sa iyang anak, "Nak, ayaw kadto di adto nak kay daghan og adik dito si madunggaban ka." Unya kay magtungaman man gyud ang bata. Unya nadunggaban dito kabubuton dito sa inahan nga madunggaban siya. Dili. Sometimes ang tao supakiro. Di ba Ryan? No? Mao po na ang bugtong ug buhi nga Dios. Saad lang igpapahulay naa ka dapat dire magsimba sa iyaha. Nya kung madisgrasya ka dadto nga wala ka sa papahulay pasanginlan nimong Ginoo. Lord, nganong inani man ni nga galaagad man ko nimo? Wala man ang Ginoo gawas na man siya diri sulod. Ha? So dili kabubuton sa bugtong ug buhi nga Dios makaigsunan nga maimpierno ang tanang tao. That's why we should always be pursuing the will of God in our lives. Kailangan ipursu na to ang kabubuton sa bugtong buhi nga Dios. Kay kung nanunay ang kabubuton sa bugtong buhi sang matuman, dili na unta ta kinahanglan mo ampo. Di ba? Na ay dalan nga hingpit. Ang tao gusto gyud og luag nga dalan. So dili kanunay nahitabo makaigsunan. Kay usahay na ay gusto ang bugtong buhi nga Dios sa imuha, dili ka mosugot. Buhaton gyud nimo imong sa imong gusto. So we have to do our best to search out makaigsunan and be in God's will for the sake of His kingdom. Dapat naata sa scope sa kabubuton sa bugtong buhi nga Dios. So tagaan mo na kung gamay nga listahan makaigsunan sa kabubuton sa bugtong buhi sa akong pagdetermina sa atong kinabuhi. Okay? Kanina ang listahan nagagikan ni siya sa kirespeto na tugda ko walay lain sa balang espiritu pinaagi sa Word of God, pinaagi sa balang kasulatan. Una, be willing and surrendered. Ha? Mo ni ang first step makaigsunan and also most important na step and often most difficult. Lisod kining unang lakang pagabuhaton, Sister Mary, kana bitong isurrender ba? Samot isurrender para sa Ginoo. Lord, kung saan lang kung makuot, diri mo ako ihatag nimo. Lisod kayo. Be willing and surrendered makaigsunan. Mo na isulti sa Juan 7:17. Dalay ko ng bugtong buhi nga Dios. Kung tuyuon ni binsan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, nan iyang mahibaluan kung ang atong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinakauglingon kong pagbulutan. God will let you know His will. Pahibalon ka sa bugtong uboy nga Dios sa iyang kabubuton para nimo. If you are truly willing to do it once you understand what it is. Kung willing ka nga buhaton ang kabubuton sa bugtong uboy nga Dios, yan ipakita sa imo. So buhaton na to makaisan. Una natong buhaton, ask God pangayo as bugtong is nga tagaan kag submissive and willing nga kasing-kasing. Kami tawag gikanta na ganina nga dili ko kini mahatag nimo akong kasing-kasing kay kini imo. Sa bugtong uboy nga Dios makaigsunan. So pangayua sa bugtong uboy nga Dios nga tagaan kag kasing-kasing makaigsunan nga musubmita og willing para mahibalaan iyang kabubuton. Because if your heart in a state of rebellion makaigsunan and you're not surrendered, kanang rebelde imong kasing-kasing di ka mosunod, then nganong ipakita pa man sa Ginoo iyang kabubuton nimo? Magdugang lang ang bugtong uboy nga Dios sa imong og problema. Di maghihapon ka mosunod. Di tagaan tag freedom sa bugtong ug buhi nga Dios. Mo na sa sobraan kaluag, ang uban musubay gyud sa luag pud nadalan. Pero tagaan mo na og sikreto. Gahatag og freedom ang bugtong ug buhi nga Dios pero ayaw ninyo na kuhaa nga freedom. Sa usa nga pamaagi. Pamaagi makaigsunan nga iyampo natos bugtong buhi nga Dios nga ang kabubuton niya ang matuman. Bisan paghatag sa freedom, Lord, kitagaan ko mog freedom pero dili nako ni gamiton. Magpailalom gihapon ko sa imong kabubuton. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Mo nay gisulti diha makaigsunan sa Salmo chapter 25 verse 9, dalay ko ng bugtong buhi nga Dios. Sa mga maaghop siya magatultol ngadto sa dalan sa hustisya ug ang maaghop pagatudluan niya sa iyang dalan. Maaghop means humble. Ang tao nga humble makaigsunan i-guide na as bugtong buhi nga Dios. Kaya unsa man pag-guide sa Ginoo sa mga tao manggihatason. Nga wala naman, wala Ginoo, ikaw na diha kaya naman na nimo. Sumugayad ang bugtong uboy nga Dios sa mga taong humble, sa mga taong mapainobsanon. Na ako'y nadungog nga usa ka story about sa usa ka simple man dito sa Congo.
Nagampo siya sa bugtong ubuhi nga Diyos siya, Lord, you'll be the needle and I'll be the thread. You go first, then I'll follow wherever you lead. Ikaw ang mahimong dagom, ako ang tanod. Walakpakan na ito ang bugtong ubuhi nga Diyos. Dapat ingana makaigsunan. Ha? Siya ang needle makaigsunan. Dapat kung asa ang needle, asa ang bugtong ubuhi, magsunod rata sa iya, ha? That's the kind of humble attitude makaigsunan. We need to discern God's will. Ikaduha, be guided by His word. Kung siya sulti Salmo 109 verse 105, dalay ko ng bugtong po nga Diyos, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ha? So when you are searching for God's will, makaigsunan, you need to open your Bible even more than you normally would. Dapat, kung nag-abri ka bala ang kasulatan, taga-sabadura, dublihon na nimo, triplihon na nimong pag-abri nimo bala ang kasulatan. Dapat, mangayo kag Holy Spirit nga mo guide sa imuha makaigsunan. Di man nimo na makuha ang Holy Spirit kung maminaw lang ka. Di nimo makuha ang Holy Spirit kung di ka magbasa og bala ang kasulatan. Kaya ang Holy Spirit naa diha sa pagbasa sa bala ang kasulatan kay mao man nimo pasabot sa atoa. Kay kung atong tawhanon nga kaalam atong gamiton, sigurado ang kalaglagan sa unahan. Ha? So for starters makaigsunan. Unsa man nato pagkabalos kabubuton sa bugtong buhi nga Dios? Pinaagi sa pagbasa og balang kasulatan tama o pinaagi sa mga kasuguan sa bugtong buhi nga Dios mo. Nagiingon diha kanunay, the law of God is the will of God. Ha? Kanang panahon nga Sabado makaigsunan, adlaw ipapahulay mo gini ako makanunay ma-example sa akong mga mensahe. Sabadong dako mo half day na lang ka kay mokuha kag ayuda sa barangay. Kabubuton din as Ginoo. Ha? Ang gisulti dito, remember the Sabbath day to keep it holy. Day ang gihisgutan, dili hour. Day. Unya, muhawa kag udto. Okay na Lord, nakasimba na ko, half day. Nagmadisgrasya ka sa unahan. Ha? So, dili ka bubuton sa bugtong buhi. Tanawa ang iyahang kasuguan. Naa dito sa ikaupat nga sugo, remember the Sabbath day to keep it holy. Sometimes, kabalo na taon sa itubag sa bugtong buhi, magpakabuta bungol ta. Ha? Kay magtuman mangyud ta. Ha? Gisulti niya diha nga walay mga common work nga pagabuhaton sa Sabado. Klaro na ang kabubuton sa bugtong buhi nga Dios nga dili niya kabubuton nga muhawa ka sa papahulay. Muna gisulti sa Salmo 40 verse 8, dalay ko ng bugtong buhi sa Kristo, I delight to do thy will, thy law is within my heart. Ha? Dapat malipay ta makaigsunan nga mga pagabuhaton natong kabubuton sa bugtong buhi nga Dios. Dili kay napugos na lang ko og buhat ani. Muna bitong gisulti niya sa Juan 14:15, if you love me, keep my commandments. If you love me. So ang pagsunod sa kasuguan, it's all about love. Dili kay nisunod ka kay napugos ka. Dili kay nisunod ka kay hadlo kag bunalan sa imong mama. Ha? So it means na nahadlo ka maimpierno ka, mo na nisunod na lang ka sa kasuguan sa Ginoo pero gareklamo da imong kasing-kasing di gihapon na dawaton sa bugtong buhi nga Dios. Ha? Cause ang pagsunod sa kasuguan makaigsunan about love relationship. Ha? Ikatulo, bantayi ang pag-amping sa bugtong ubuhi nga Dios nimo. 2 Corinto 2 verse 12. Dalay ko ng bugtong sa Kristo. Ug sa paghiadto ko sa Troas aron sa pagwali sa maayong balita, mahitungod kang Kristo. Usa ka ganghaan gibuksan unta alang kanako diha sa Ginoo. So kanunay nga ipakita sa bugtong ubuhi nga Dios kung unsa ang gusto niyang pagabuhaton nimo depende sa nahitabo sa imong palibot. So importante makaigsunan, when seeking His will, be sure to open your eyes. Pasabot na rin makaigsunan sa case ni Apostol Pablo, katong ibasa itong bersikulo, na ay mga portahan nga nag-abri o na ay mga portahan nga nagsirado. Kasabot mo unsay portahan? Opportunities. Ha? So, ang bugtong ubuhi nga Diyos, mo-guide siya sa atua makaigsunan usahay, pinaagi sa pagsira sa mga pultahan nga dili para nimo ug pag-aabrihan ng ubang pultahan. Pasabot mga opportunities. Naamag yung mga opportunities makaigsunan nga dili para sa atua. Kay ikapahamak na nato dito sa unahan. If God closes a door makaigsunan, ayaw si paa ang pultahan. Kung gisirad-an nga opportunity sa imong bugtong wis ayaw pugsa. Ayaw si paa ang pultahan para lang masunod ang imong gusto. Sometimes inana man gyud ta. Ha? Kung naagay magsirado nga opportunities, Lord, mo ato kog abroad, pero karon wa gihapon ka ka-abroad. Gusto gyud nimong pugson ang Ginoo.
Cause some of us makaigsunan, dili nato kayang i-admit sa atong kaugalingon nga dunag yung mga opportunities nga nagsirado sa ato Ha? Pareha ni Balaam makaigsunan. Si Balaam makaigsunan usa sa ka-hard prophet. Gikulatan niya yang donkey. Kay dili mo padayon og lakaw. Kay ngani ang story, mabasa na nato sa Numbers chapter 22 verse 21 to 39. Ang story ani ni Balaam makaigsunan, usa ka propeta nga gi-hire ni Balak, king of Moab. Ang iyahang tuyo dato sa Israel, tungluhon ang Israel. Apan gibabagan sa manulunda dato palang sa dalan. Mao tong iyang donkey, nagsakay sa donkey, dili mo padayon og lakaw. Kay naa naman ang manulunda gaatang. So ang donkey nakakita sa manulunda, pero si Balaam wala nakita sa manulunda kay tungod sa iyang own agenda. So ang gibuhat niya, gikulatan niya ang donkey nganong dili gid mo sibog. So munay point diha makaigsunan. Naa gani gusto nato is kinabuhi niya, dili gani nato makuha. Magampo ta, Lord, ang kabubuton nimo ang matuman, pero magbuot kas Ginoo, pareha na mangita kag pangasaunon. Lord, ingani unta pag makita na karong Sabado, naka-kurbata siya, tapos naka-blue siya og long sleeve, mauna ni ako ang pangasaunon. Nya pag abot nimo Sabado, nakita nimo naka-kurbata, blue og long sleeve, tambok man kayo. Isulti ka, Lord, erase. Kabalo, pag nag-ampo mo, unya musulti mo unsay gusto nyo, Lord, ingani akong gusto, Lord, ingani akong gusto, Lord, ingani akong gusto. Gaampo pa mo. Inyo haram day gihapon gusto ang matuman. Di ba? Ang sikreto diha, walay problema, isulti nimo na, Lord, unta makakwarta ko karon. Pero sa tumoy ana magaigsunan, ayaw kalimti nga musulti ka, Lord, bugtong ubuhi nga Dios ang kabubuton nimo ang matuman, dili ang ako. Palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. Usahay manggod mga kaigsunan, dili na nato makita ang kanabitang wide open door na full of blessings. Nga naara di ay diha gapaabot nga musulod ta. Nganuman, you won't see it mga kaigsunan because of your stubborn tunnel vision. Pasabot ani. Ngit-ngit pa ni karon Ginoo, pero maabot ko ani sa unahan kay tunnel lagi mong panlantaw. Nanay kahayag. Na ay abre nga pultahan, daghan og opportunity, blessings, diri jud ka aning wa kay nakitaan nga kahayag. Nga imog yung i-convince imong kaugalingon nga mao ni kabubuton sa Ginoo. Mao ni kabubuton sa Ginoo. In fact, mga kaigsunan, God will often permit you to do something that is not His will because you're pushing for it. Muna giingon diha, gitugot sa bugtong pero dili na mo iyang kabubuton. Ngano man, gitugta na lang kaniya, gahi makag-ulo, pugson man gyud nimong Ginoo, pastingan pa nimo kay para lang masunod ang imong gusto. Always remember, gitugot sa Ginoo pero dili na mo iyang kabubuton. Pareha atong gihatag na ko nga example sa mga Israelita nga nangayog karne. Be very careful mga kaigsunan. Everything can go wrong kung imuhang sipaon ang pultahan nga gisirad-an sa bugtong ubuhi nga Dios. Pugson gyud nimo ang opportunity sa imong kinabuhi. Kung naay nagsirado, kabalo mo sa akong experience sa Manila, wala ako katrabaho og Sabado. Every time nga mga apply ko, mangutana ko daan, Sir or ma'am, na ba ni Sabado? Pag mo nagnay Sabado, so it means dili ni paras ko Pasalamat ko sa bugto ubuhi nga Dios nga after 1 month, isa ka bulan ko sa pangitag trabaho, kay nangita ko walay Sabado. Pasalamat ko sa bugto ubuhi nga Dios nga nag-guide sa kanunay. Mao to nakatrabaho ko walay Sabado. Tapos pinangga pa ko sa akong boss kay dili sila mukaon og mga baboy nga nabasa na ako. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Bantayan na ito makaigsunan. Bantayan na ito. Pag naakagipangayo o niya, dili na ihatag sa mas bugtong buhi nga Diyos kay tungod ikapahamak na nimo sa unahan. Ayaw pugsa. Ayaw si paa ang pultahan nga nagsirado. Pareha ni Balaam, namatay siya tungod ato nga trahedya. Tungod ato nga mistake. So make sure makaigsunan, you're following God's will. Sigurado nato makaigsunan, by only going through the open doors in harmony with His Word. Kana bitaw na nag-abri nga opportunity diri, Lord, na ay nag-abri nga opportunity. Natanggal ka sa trabaho niya, na laing trabaho nga nag-offer sa imuha. Pero walay Sabado, kana sa harmony na sa kasuguan sa bugtong buhi nga Dios, pasabot para na nimo.
Ha? Ingana ra na, kung mangayo gani ka guides bugtong buhi Diyos, Lord, okay ba mangawat? Adto kas pulo ka sugo, ayaw pagpangawat. So dili gyud ka mabuton sa Ginoo mangawat ka. Ha? Pwede ba nako tubag-tubagon akong mama? Adto na po kas pulo ka sugo, tahura imong ginikanan. Dili gyud na pwede. So naamanggoy mga tubag ang bugtong buhis nga dili man gud makig-istorya sa ato ang Ginoo kay dili man ta propeta. Ha? So asa man ta sa istorya, asa nga pamaaging istorya tas bugtong buhis, pinaagi sa iyang pulong, sa iyang balang kasulatan ug pinaagi sa iyang mga kasuguan. Kay kung atong sudlon makaigsoon katong gaabre nga pultahan nga ni harmonize sa iyang pulong, God will open doors sa ministry, sa opportunity, sa relationship. You just need to ask. Pangayua lang sa bugtong buhi nga Dios. Dili man dalo ang Ginoo. Sa Sulti Santiago, muhatag ang Ginoo og kaalam nga walay pagpamuyboy. Ha? Kung naa kay pangayoon diretso na sa bugtong buhi nga Dios. Ikaupat makaigsunan, pray and fast. Magampo og magpuasa. Diba sa akong nadungog kay Sister Mary ganina, gistorya may fasting siya, kay naa siya gipangayo sa bugtong buhi nga Dios. Ha? Kung sa sulti sa 1 Juan 5 verse 14, dalay ko ng bugtong buhi nga Dios. O ang atong nabatunang pagsalig kaniya mao kini, nga kung mangayo kita bisan unsa sumala sa iyang kabubuton siya magapatalingog gayod kanato. Naay kondisyon. Kung mangayo ta makaigsunan bisan unsa sumala sa iyang kabubuton. Ya dili day gusto ang Ginoo madato ka kay kung madato ka malimtan na nimo siya. Di gyud na ihatag sa imuha. Kabalo makaigsunan. Mo nay giingon diha nga all things work together for good those who love God. Ang tanan hitabo sa imong kinabuhi mapangit man ni, magwapa man ni, manindot man ni, ang resulta ana para sa imong ikaayo. Kung mo-feel nimo nga daghanan na kay pagsulay sa akong kinabuhi oy, balik ka kang Job. Si Job nangamatay iyang mga anak, pulo kabuk anak niya, nangawala ang iyang mga kahayupan, ingon pa iyang asawa tungluhan na imong Dios ug mamatay ka. Pero wala ni surrender si Job. Muna itong mga pagsulay makaigsunan, wata ka 1/4. Ha? Nalang gani isa ka, nakita to na kung, itong namatay sa naiya. Ingon tong papas bata, ang namatay, hustisya. Pero itong nakita na ko nga namatay dito sa bus, bitaw sa EasyTex, na ay nakailag Ginoo ditong lalaki, ana siya nga, wala siya kalagot sa nakapatay sa iyahang, wala siya kalagot. Kundi, di ba? Dili to niya sala. Kundi kabubuton sa bugtong buhi nga Dios. Di ba? Gibuhatan na kagdautan, pero naampo pag yun gihapon nimo sila. Lakpakan natin ang bugtong buhi nga Dios. So, when you want to know God's will makaigsunan, you need to pray. Kailangan ka mag-ampo and He will guide you. Okay? Pero kailangan mo harmonize ang imong request sa iyang kabubuton. Ha? Ang sa isulti sa Juan 15:15, dalay ko ng bugtong buhi nga Dios, dili ko na kamo nganlan nga mga ulipon, kay ang ulipon dili masayod sa ginabuhat sa iyang agalon. Apan, ginganlan ko kamo nga mga higala, kay ang tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan kini gipahibalo ko man kaninyo. If you want to know the will of God, be a friend of God. Dapat mahimo kaniyang higala. Ha? So sa unsa nga pamaagi nga maamigo nimong bugtong buhi nga Dios, you talk to Him. Mag-istoryahan mo pero di man chismis na. Lahi man yung inamiguhay diri sa kalibutanon kay mang chismis man. Pero kung imong istoryahan bugtong sa pamaagi nga pagbasa og balaang kasulatan. Sa unsa man nga pamaagi gusto ka istoryahon sa bugtong buhi nga Dios, pagbasa og balaang kasulatan. Ug sa unsa nga pamaagi gusto kang mo istorya sa bugtong Dios pinagis pagampo. Ha? Mo nay point diha makaigsunan. You talk to Him all the time. Balaang kasulatan, ampo ka, basa kag balaang kasulatan. Sa panahon nga i-destroy na ang Sodoma, Gomorrah makaigsunan, nihapit pa man sila kang Abraham. Ang mga manlunda, nihapit pa kay Abraham. Ngano man, amigo man si Abraham ug ang bugtong buhi nga Dios. Ang sulti ni pasulahay, dili pagasilutan ang kalibutan, hangtod nga dili mo istorya ang bugtong buhi sa iyang sinugo. Bilang respeto niya sa sinugo niyang gipadala. So nihapit sila kang Abraham. Mo tong negotiation na dayon. Kung naabay matarong diya 50 ka buok, silutan ba nimo ng lugara kauban ang mga dautan? Ningon ang bugtong buhi nga Dios dili. Hangtod ang negotiation niabot og 10, hangtod niabot og 5. Nya kay wa man gid kaabot silang lot og 5. 7
Tulo man gisilutan gyapon ang Sodoma Gomora pero gi-pull out na silang daan. Ingana na kay tungod higala sa bugtong ug buhi nga Dios. Balakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So in addition sa pag-ampo mga kaigsunan, ang kabubuton sa bugtong ug buhi nga Dios mahibal-an nato pinagi sa pag-fasting. Pinagi sa pagpuasa. Mao na ni ang deeper. Ilalom na kay ni. Kaning mag-ampo ka, normal man yun ni, pero pag once magpuasa kas bugtong buhi nga Dios, mao na ni lalom nga level mga kaigsunan. Lalom na ni. Ha? Para maklaro nimo ang kabubuton sa bugtong buhi nga Dios. Limang ka 3 days 3 nights wa kay kaon. Ha? Ngayang pangayoon lang nimo gusto lang ka madato? Ha? Mag-ampo gani mga kaigsunan para sa himaya sa Ginoo, dili para sa imong kaugalingong benepisyo. Ha? Mao na gisulti diha sa 2 Kronikas chapter 20 mga kaigsunan, sa panahon nga ang mga Israel, ang Israelites, gipalibutan na sila sa mga kalaban nila. Si Jehoshaphat nga king of Judah, giinan niya ang mga Hudyo mag-ampo og magpuasa. Ha? In response to their obedience, kay nisunod man sila, kay kani magong pagpuasa, pasalbot ani totally dependent ka sa bugtong buhi nga Dios. Kani magpuasa ka, pasabot ana gisaligan mo walay lain kundi ang bugtong buhi nga Dios. Lali man ka magpuasa kung wala kay Ginoo, malipong yuga. Ha? Tama? Sister Merino, sige ni siyag puasa. Ha? Pasabot na ng pagpuasa nimo, dependent ka sa bugtong buhi nga Dios. Lord, tagaay kog kusog. Tagaay kog kusog, Lord, mahuman ko ni. Kanay imong pangayoon, pag alanganin ka ay na lang. Kung huyang ka o kuan, kanang pagtuo niya magpuasa ka, way klaro, na, sakit imong ulo. So, sa panahon nga, nagpuasa sila, kay ni Jehoshaphat, nagpuasa sila, nagampo, ang bugtong ubuhi nga Diyos, giluwas sila sa ilang mga kalaban. Palakpakan na ito ang bugtong ubuhi nga Diyos. Manay gisulti diha, mga kaigsunan, sa Proverbio, chapter 3, verse 5 to 6, dalaga ng bugtong buhi nga Diyos, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ayaw daw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Ha? Kay kana imong kaalam, gihimo ra ng kabuangan sa bugtong ubuhi nga Dios. Kanang kaalam nga pangkalibutanon ha, pero pag once kaalam sa bugtong ubuhi nga Dios, lahi gyud makaigsunan. Mabitaw ako, wala na ko nagamit na akong gieskwelahan. Wala man ko gamix-mix og mga chemicals diri. Ha? Munang zero ko makaigsunan. As in, zero balance ko. As in, ang bugtong ubuhi nga Diyos, kung magpagamit lang kasi siya ang muhatag sa imong kaalam. Ha? Wala ko ka background ani. Ha? Kanang gi-eskwelahan ngingon, nana siya mensahe kay naka-graduate man na, professional ingana. Dili na ma-apply nimo makaigsunan, sultihan ti ka. Bisan pag 1% sa akong pag-eskwela gigamit nako diri wala. Kundi totally dependent ko sa bugtong ubuhi nga Dios. Mao bitaw basta makadawat kog mga kanang na di magyud malikay nga naagyo mo sulti sa tuwa kanagay na mo appreciate ninyo gwapa kay ka bata na kay ka ingon gyud nimo ang tanang pagdayeg ang tanang kadungganan para rana sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Kay masusama unya ka sa ni King Nebuchadnezzar nga giangko niya ang Babylonia nga siya'y nakapaadunahan sa Babylonia. Gihimo sa bugtong buhi nga Dios, gihimo siyang masusama sa ox. Nahimo siyang hayop. Sulod sa 7 ka tuig. Ay gyud kalimot makaigsunan mo ni akong sekreto makaigsunan. Ayaw gyud kalimot nga ibalik ang tanang pagdayeg sa bugtong buhi nga Dios. Aron mo guide pag gyud ang bugtong buhi nga Dios. Ganahan man ang Ginoo. Siya man ang starring sa imuhang mensahe, siya ang starring sa imong kinabuhi. Mo nang dili kanya pasagdaan. Plakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. Ikalima, makaigsunan, glorify God and don't be selfish. 1 Corinto chapter 10 verse 31. Dalay ng bugtong buhi nga Diyos. Busa kung magakaon ka mo o magainom o magabuhat sa bisan unsa buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Tanan pagabuhaton nimo mukaon man ka, moinom man ka, buhaton nimo bisag unsay pagabuhaton nimo dapat magdala kag himaya sa bugtong ug buhi nga Dios. Ha? Mo inom kag tubig, magdala kag himaya sa bugtong ug buhi nga Dios. Og mo inom kag beer, nagdala din ng himaya sa Ginoo. So when you are seeking God's will makaigsunan, make sure nga ang option nimo
nga imong gipili mag-glorify sa bugtong ubuhing Dios, mahimaya ang Ginoo. Ha? If one of your option is going to harm His kingdom, then that's the wrong option. Kung usa gani mo ka option, mao ni maka pagguba sa gingharian, mali na nga option. Ha? Ayaw kalimti makaigsunan ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dapat priority ka na yung bugtong buhi nga Diyos. Ikaduhara ta makaigsunan. Priority dapat yung kabubuton kanunay, ikaduhara ang atong kabubuton. Okay? So in every decision makaigsunan, ask yourself, pangutanay mo kagalingon, Lord, kani ba akong pagabuhaton makadala banig hamiling kalag? Or tanawon ko sa ako ang kailang nga ipokrito ko? Ha? Or kani ba akong pagabuhaton na ba ni biggest impact sa imong gingharian? Ha? Makadala ba himaya nimo bugtong buhi nga Dios? Dapat kanunay ka mangutanas Ginoo. There's nothing wrong. Walay problema mangutana kas bugtong Dios para sa iyang himaya. Lord, kanin pagabuhaton ba nako is makadala ba hamiling kalag or di kay dako ang impact ani sa gingharian in a good way ha, not in a bad way. Ha? Mo ni siya vital factor makaigsunan sa decision process. Ha? It is part of loving God with all your heart, mind, soul, and strength. Mo nang giingon diha, ang katumanan sa kasuguan walay lain kundi ang gugma. So that's why nisulti ko makaigsunan nga nisunod kas kasuguan sa bugtong buhi nga Dios dili para maluwas ka, kundi mauni trabaho sa mga taong giluwas na sa bugtong buhi nga Dios. Bilang dako kag pasalamat sa Ginoo, tumanon nimo iyang kasuguan. Gihigugma nimo ang bugtong buhi Dios, thankful ka, grateful ka sa iyang gibuhat dito sa pagpalansang sa kabalo sa cross, mutuman ka, musunod ka sa iyang kasuguan. Palakpakan natong bugtong buhi Dios. Mao na gisulti diha makaigsunan sa Galatians 5:14, dalay ko na bugtong buhi Dios kay ang tibuok nga kasuguan nalangkob diha sa usa ka sulti nga mao kini, higugma ang imong silingan, ingon nga imong kaugalingon. Love your neighbor as yourself. Ha? So it means makaigsunan ang usa ka mature nga nag-alagad sa bugtong ubuhi nga Dios doesn't need to know kung unsay para sa iyang kaugalingon. Akong punto diri makaigsunan, kana bitawng naa kay pagabuhaton, tapos man unsa may naan ako diha, unsa may benepisyo nako diha. Di ba? So kung usa ka mature nga nagsunod sa bugtong buhi nga Dios, dili na ka mangutana unsay benepisyo nga makuha nako diha kung mutabang ko. Dapat hunahunaon nimo ang ubang tao ay imong kaugalingon. Sa gingharian pa, kung gusto ka mauna, magpaulahi ka. Kung gusto ka mulabaw, pagpaubos, panghugas plato, paglimpyo CR. Ha? Muna siya makaigsunan. So number 6, be guided by the Holy Spirit. Pangayua ang guide sa balaang espiritu. Isaiah chapter 30 verse 21. Dalay ko ng bugtong buhi nga Dios. Ug ang imong igdulungog makadungog sa usa ka pulong sa imong likod nga magaingon kini mao ang dalan lumakaw kamo diha niana sa inyong pagliko sa kamot nga tuo ug sa inyong pagliko sa wala. So in searching for God's will, you have to read your Bible. Of course, makaigsunan, mga ka, unsa man ako pagabalo, sister? Sa kadaghang bersikulo diha sa balang kasulatan, unsa man ako pagabalo nga mo ni kabubuton sa Ginoo, basin pareha katong gatudlo-tudlo na lang. Ha? Example makaigsunan. Magbasa kag bala ang kasulatan nga wa na jud ka kasabot sa example lang mga pagsulay sa imong kinabuhi, ginabasol na imong Ginoo. Then mubasa ka og pulong sa bugtong ubuhi nga Dios nga kinahanglan sa imuhang lawas. Kay kung unsay sakit nimo mao man itambal sa bugtong ubuhi nga Dios sa imuha. Example, sakit imong ulo, alangan magpainom kag tambal sakit sa tiyan. Ha? So karong adlay papahulay mga kaigsunan kung unsa man ang sakit nga inyong gipambati mga kaigsunan, ang bugtong ubuhi nga Dios maghatag og kaayuhan, material o spiritual, emosyonal o physical. Palakpakan natong bugtong ubuhi nga Dios. Pareha ni Abraham mga kaigsunan. Giunsa man pagkabalo ni Abraham nga ihalad niya iyang anak na si Isaac. Di ba? So God will speak to you. Makikistorya ang bugtong ubuhi nga Dios sa imuha. Maghatag siya og Holy Spirit nimo nga mo'y mo guide sa imuha. So ask yourself, giunsa man kapag-guide sa balang espiritu mga kaigsunan? Years ago, nay isa ka Arabs makaigsunan. Kanang mga Arabs, muagi na sila o mga disyerto. Sometimes makaigsunan, ang disyerto mag-sunstorm. Kanang sunstorm, di na nila makita ang dalan, ana. So kaning caravan nila, magdala na sila dove. Okay? Magdala ni sila dove makaigsunan kay sa panahon nga mo sunstorm na, tapos nawala na sila sa dalan,
Pagka human anang sandstorm, ilang buhian ng dove. Pagbuhin nila sa dove ana, kay kaning dove makaigsunan na may homing instinct. Pasabot, muuli ning dove kung asa iyang balay. So hitabo ana makaigsunan, sundo na lang dayon sa mga Arabs kung asa sila moadto. Pinaagi sa paglupad sa kalapati. Ha? So inana pod ang Holy Spirit makaigsunan sa atoa. Manay sulti ni Apostol Pablo, Buhat chapter 16 verse 7, dalay ko ng bugtong buhing Diyos. The Spirit said, go here. Other times it said, don't go. So malang Espiritu mo sa traffic light na ay red light, na ay orange, o na ay green light. Pag green light gani, pasabot, okay ka nga, mupadayon ana. Walay kapahamakan sa unahan. Pero pag orange gani, naa siya'y caution. Pagbantay. Pwede ka mo diretso, pero bantay-bantay sa imong palibot. Pag red, stop yun na. So mo na'y sinyalis sa balaang Espiritu makaigsunan. Nga kung dili gani para nimo, red yun ang signal ana. Ha? So, dapat makaigsunan, magbasa ka bala ang kasulatan para i-guide kas bugtong ubuhi nga Diyos. Because the Holy Spirit will never lead you contrary to the Word of God. Dili ka i-lead sa Holy Spirit nga taliwas sa pulong sa bugtong ubuhi nga Diyos. Be very careful makaigsunan sa mga decision making. Ha? Naiuban magud walay pasensya. Munang atong ikapito makaigsunan, be patient and be faithful to where you are. Santiago 5 verse 11, dalay ko ng bugtong buhi nga Diyos, tanawa, ginahimo ta ang pagpahalipay kanila nga na nagpakaantos, nakadungog kamo, mahitungod sa pagkamaintuso ni Job. Og nakita ninyo ang katuyuan kaniadto sa Ginoo, unsa gayud ka mapuanguron og kamaluyon sa Ginoo. Di ba? Nakita daw ninyo ang pagkamaintuso ni Job makaigsunan. So in deciding the will of God, you must determine to be patient. Dapat naakay pasensya. Dili kay gadali ka kanunay usay restless ka ba? Di mahimutay mong uto kay gusto gino mahitabo na tong gusto nimo mahitabo. Ha? Gusto nimo aksyonan dayon. Sometimes God wants you to wait. Ang gusto lang sa Ginoo paabot lang anak. Ihatag ko na paabot lang. Muna ang prayer nato makaigsunan tuluray tubag anas bugtong buhi ni Dios. Yes, no, and wait. No, kung ikapahamak nimo sa unahan. Yes, kung para sa himayas bugtong buhis. Og wait, anak makaigsunan, paabot lang. Ha? Mas ugi pa nang magpaabot ka makaigsunan kaysa masipyat ka pagpili. Ano, daghan nagbulag na mag-asawa tungod kay, karon pa ko bulong, inanay ang batasan di ay. Ha? Masipyat ka pagpili sa imong asawa, eskwelahan o kurso. Ha? Munang wait ang gustong ipaabot sa tuwas bugtong buhis. Pasensya lang, paabot lang. Kaysa naman masipyat ka, kay gadali ka. Di naraban mo na maando. Ha? Dili ba pwede nimo iuli na imong asawa sa ginikanan, anak? Ha? Mo nang pray makaigsunan. Kay kung wala kay pasensya makaigsunan, you're going to be miserable. Miserable imong kinabuhi. Mo ni sulti sa Lucas 21:19. Dalago ng bugtong buhi ni Diyos. In your patience, possess ye your souls. Sa panahon ni Moses makaigsunan, gusto siyang mutabang sa mga Israelites. Maotong nakita siya Ehipto, nga gidaog-daog ang Israelites, giadto niya, napatay man niya ang Ehipto. So gibuhat niya sa iyang kaugalingong pamaagi. Di matoy kabubuton sa bugtong buhi nga Diyos. So ni backfire ni sa iya nga nakapatay siya. So, ang nitabo ni dagan siya sa desyerto, sulod sa 40 ka tuig makaigsunan, aya siya gigamit sa bugtong ubuhi nga Dios. Nga naa na siya another opportunity nga maluwas niya ang mga Israelites sa Ehipto. Ha? He learned his lesson. So dili dapat sa ato ang kaugalingong pamaagi kundi sa pamaagi sa bugtong ubuhi nga Dios. Muna isulti sa Exodus 14 verse 13, fear ye not and stand still. Ayaw kahadlok. Steady lang. Muna gisulti diya sa 2 Kronikas makaigsunan, chapter 20 verse 17, dalago ng bugtong buhi nga Dios. Kamo dili kinahanglan nga makig-away ni ining maong gubat. Magpahamutang kamo sa inyong kaugalingon, tumindog kamo sa walay lihok, ug tan-awa ang kaluwasan ni Jehova uban kaninyo, ug Huda ug Jerusalem. Ayaw kahadlok ni magmaluya. Ugma panggula ang mabato kanila kasi Jehova magauban kaninyo. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Kasi sultis bugtong buhis, dili mo kinahanglan makipagpatay. Ha? Ang gusto sa bugtong ubuhi nga Diyos, sa ato ang makaigsunan, magpaabot lang ta. Dapat naatay pasensya. Apar di ta mapahamak makaigsunan. Pasagdi ang bugtong ubuhi nga Diyos. Kaya ang bugtong ubuhi nga Diyos, ang mubalos sa mga tao
nga gadaog-daog nimo, ayaw pagbalo sa ila ha. Ipaubaya na tanang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Sometimes mga igsunan, God's will for you is simply to be patient. Muna sulti Salmo 90 verse 4. Apparently mga igsunan, kaning mga delay sa bugtong ubuhi nga Dios mangita na kag opsyon. Akong punto dire, dugaya pud ani Ginoo, naay opsyon dire Ginoo. Pwede ka rin lang akong kuhaon. Sa panahon ni Abraham ug ni Sarah, nag-istorya ang bugtong ubuhi Dios sa ilaha nga magagikan kay Abraham ang lahi. Ang magagikan kay Abraham ang lahi mao to si Isaac, unta unya kay giunhan man la Sarah. Kay tiguang na lagi si Sarah ug si Abraham. So para sa ila magkaanak kay katawo pa magani si Sarah pagkabalo niya nga manganak pa daw siya. So pagpanganak nga tiguang naman siya. Wa siya kabalo, wa imposible bugtong ubuhi nga Dios. So hitabo giunhan nila ang planos Ginoo. Wala sila kapaabot. Mao to giunhan nila ang punto dire gihatag ang iyahang katabang na si Hagar. So mo to nagkaanak Ismael. Pero dili to maoy planos bugtong buhi nga Dios. Kaya ningon ang bugtong mo is magagikan mismo kay Sarah ang lahi. Mao na makaigsunan nga ang gusto sa bugtong is magpaabot ta, pasensya lang. Dapat naatay pagkamay ng tuson, pasensya. Dili ta mo pick og kanang option na lang. Ginoo, pareha to kay Abraham. Ginoo, mao siguro ni kabubuton nimo. Kay magagikan makasa akong lahi. So iyang kuha si Hagar. Gihatag ni Sarah. Ang ending sipyat di ay. So whatsoever you do, mga igsunan, do it heartily. As to the Lord and not unto men. Colossians 3:23. Gibuhat na nimo dili para sa tao kundi para sa bugtong ubuhi nga Dios. Many fail to fulfill, mga igsunan, the present will of God. Dagahan ang napakyas sa pagbuhat sa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios. Kay nganuman gusto nila different nga result. Yan na ang Ginoo, ayaw pagminyo og di nimo kaubanan. Lord, basin kuan rin dala nako. Nakipag-gamble ka ba? Inana bitaw. So kabalo na ka lisod maguna inani ha. Example lang. Ikaw og imong partner kay Muslim, ibutang lang nato. So pag-abot ana, pagkadako sa bata, magkaanak mo, pagkadako sa bata, unsa may relihiyon nga pamana ninyo sa iya? Simbag Sabado, simbag Biyernes, ug simbag pag Domingo. So, mo na point diha nga dili daw issue nga lahi imong maasawa, dili tagasulod, ma-issue yun ha. Dili pas pagkakaroon pero ma-issue yun na samot nang magkaanak mo. Mo na ingon ni Pastor Lahi, I remember katong youth camp. Ini Pastor Lahi, kamo mga ulitaw, mga dalaga, pangita mo og kana inyong uyab dire ra sulod sa iglesia. Pero actually, walay problema ang lalaki. Kung ang lalaki, madala niya ang babae. Kaya usually, magod, ang babae, ang madala. Usually. Pero kung nakailig-on nga pagtuo sa bugtong ubuhi nga Diyos, di ka madala. Pareha sa akong pinalanggang iya, palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Diyos. Naiusa ka hari sa Bavaria. Gikapoy na sa iyahang responsibility sa monarkiya. Gusto siya magmunghi na lang. Walay gubot, hilom lang. So niadto siya makaigsunan, he went to a monastery and told the head. Ina niya ang head sa monasteryo nga gusto ko mo appeal sa pagkamunghi. Nga na po daw munghi. Ang amura bang rule diri kay dapat nga willing ka mo submit sa disiplina diri sulod sa monasteryo. Nga na po dang hari, okay, andam ko. So, ana ang munghi, sigurado ka? Yan na po ng hari, sigurado ko. Okay, imong first order, pauli dito sa palasyo o pagpakahari. So, hitabo mga kaison, from that point, nakabalo na yun ang hari nga, ang ihag yung calling kay mahimong hari. So, ang pangutan na karon is your life off track na ba? Wala na ba kasaktong dalan sa bugtong ubuhi nga Diyos? Nag-struggle na ba ka sa right decision sa imong kinabuhi karon? Or, nahadlok baka nga basin masipyat ka sa imong mga desisyon? Nigawas na ba ka sa imong comfort zone na kaigsunan? Remember always mga kaigsunan, nga dili ganahan ang bugtong ubuhi nga Diyos sa pinaka-worst sa imuha. Gusto niya ang the best para sa imuha. He wants the best for you. Kailangan lang nimong musalig sa bugtong ubuhi nga Diyos mga kaigsunan. Muna'y giingon diha, thy will be done in earth as it is in heaven. Matthew 6 verse 10. Eventually, makaigsunan,
everyone in heaven will be doing the perfect will of God. Kanang naa sa langit, sa mga langit, mga igsunan ng mga tao, kita mga igsunan, kanang 144,000 maunay nagasunod, kanunay isbog tumis kung asa man siya. So karon palang daan, i-practice na nato na mga kaigsunan. Nga musunod tas kabubuton sa bugtong buhi Diyos. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos mga kaigsunan. Ang tanang pagdaig, ang tanang kadungganan, di na to kalimtan, ibalik na to tanan sa bugtong ug buhi nga Diyos. Sarang angay pasindunggan mga kaigsunan ug wala na ilain pa. Happy Sabat ka natong tanan. O Diyos na gialagaran ko, Ikaw ang naghatag ug gugma kanako. Ning kinabuhi ko ilalom sa kasubo, giubanan mo ako sa kapakyasan ko. Gigiyahan mo ako sa dapit nga malunha, busaning tagnaa, ikaw awitan ko. Ikaw ang naghatag ug gugma kanako. Utling nga kinabuhi bag-ong sinugdanan, gihatag nga paglaom gikan diha nimo. Sa salagi pasaylo sa kahugawan, gihugasan mo aron ning tagnaan. Ikaw pasidunggan ko. Nakita ko na ang kahayag sa kaugmaon ko. Ako nagpasalamat tungod sa gugma nga gihatag mo. Mosinggit ako sa kalipay sa tanang gibuhat mo. Tungod ikaw ang naghatag, ikaw ang naghatag ug gugma kanako. Nakita ko na ang kahayag sa kaugmaon ko. Ako nagpasalamat tungod sa gugma nga gihatag mo. Mosinggit ako sa kalipay sa tanang gibuhat mo. Tungod ikaw ang naghatag, ikaw ang naghatag ug gugma kanako. Ikaw ang naghatag, ikaw ang naghatag ug gugma kanako. Ikaw ang naghigugma, ikaw ang
Diyos nga mahal sa Ginoong Hesus Kristo.